mo'y ikembot mo at ikaw ay magsayaw at magtsatsa. Huwag mong sasabihing matanda ka na. Huwag mong sasabihing lolo ka na. Ang sabihin mo, ikaw ay palakas ng palakas sa bawat umaga sa biyaya ng Diyos. Amen. It's about perspective. It's about how you look at yourself. Pag wala ka ng pagmamahal sa Diyos at sa sarili mo, ang kasunod na kakantahin mo na ay, goodbye! Papunta ka na sa departure area. Life is good, mga kapatid. Don't wait for your deathbed. Rejoice anyhow and praise the Lord 24 hours and 7 days a week. So tayo huy dadako na sa atin hong, meron pa tayong prayer request. Pastor, prayer request for my sister. First death anniversary po niya kahapon. Border po kami ni Tatay Enteng at Nanay Erly. Salamat po, still watching. Thank you, Rain Francisco Perez. Palakpakan naman natin dito sa ating studio. Hallelujah, sa ating church. Amen. Wow. Maria Elisa Edward Joseon, I pray for healing of the pain that I'm experiencing today and the peace of mind for my family and co-workers as well. More blessing. Praise God. Salamat po. At we'll go to the Word of God. Let us open our Bibles in Numbers chapter 6. At this is a wonderful message. It's also a song sung by Carrie Job and with her husband, si Cody Carnes, and they performed it sa church ni Stephen Furtick with the Elevation Church worship team and Pastor Chris Brown ba nga ba pangalan nun? Chris yung nag-worship lead sa kanila. And they made a collaboration about this verse about the blessing of the Lord. Kaya pag-aaralan ho natin, ano nga ba yung pagpapala? Ito ba ay pagpapala ng magkaroon ka lamang ng brand new sasakyan, magkaroon ng bagong bahay, magkaroon ng bagong iPhone, or magkaroon ng bagong relos? Really, the essence and the meaning of the blessing is not just material wealth, not just material possession. The blessing is a state or a position of your spirituality and your inheritance to the one who spoke it. Ito ho ay pamana sa inyo. Ito ho'y spiritual na kalagayan na alam mo ang iyong katayuan na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mayamang-mayaman at maunlad na maunlad. At dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay maligaya. Tumawa ka, ngiti. Masyado kang uptight Ang kape, ini-enjoy habang iniinom. Hallelujah. Iniisip mo na kagad ang mga bayarin mo. Hayaan mo na yan. Yung Meralco, hindi na magbabago yan. At yung iniisip mo na speech bukas ni Pangulong Duterte, bahala na ang kanyang mga managers doon. Ang isipin mo, may ginagawa ang Diyos. At ito'y laging mabuti, at ito'y para sa iyo, at para sa iyong ikaulad. My goodness, I cannot stop myself. Sabi nga nila, Pastor, huwag ka namang sisigaw lagi, natutulig kami. Kasi maraming nakikinig, natutulog. Hello? Kaya ang pananalig at pakikinig, jet lunch mamaya at meron pang additional galing kay Sister Early dahil sila ang host ng ating lunch. Imagine niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Na-pick up na ba yung lunch natin? Mamaya pa pipick upin, offer
body as a living sacrifice. We trade our sorrows. We trade our fears. We trade our scarcity and turn into prosperity. Lord, our hearts are pero ikaw ang aming ultimate source. You are the God who made heaven and earth. You spoke everything and they exist. You called the names of the stars. They have names and you reminded them. Of Jesus Christ na nakakatawa. Dahil nga ho, 10 lang ang pwedeng pumasok dito sa aming gusali. Dahil ako'y kilala ng gwardiya. Si Brother Harney at si Brother Arman, sinita. Marahil siguro hindi sila pamilyar doon sa atin hong kapatid. Dahil yung isa'y kalbo, yung isa'y may buhok. Kaya medyo nalito siguro kung sino yung dalawa doon sa pangalan na kanyang nakikita. Pero nung ako ho ang pumasok, may dala akong Bible and dala akong notebook. And just I present myself, sabi ko, ako ang pastor ng biyaya ng Diyos. At ang sabi niya, sige po, pasok na po kayo. Because I have the approval, I have the access. So meaning, predetermined na kagad na wala pa yung araw ng linggo na ipasa na yung atin hong mga required list ng papasok ko dito ho sa ating sanktuaryo. Kaya ang nangyayari, pagdating ko doon sa pintuan, dahil sinabi na nila, o nandoon na si Pastor Kenneth ang kanyang pangalan, and maybe perhaps, the way I dress, the way I stand, and the way I carry things, alam na kagad na may dala akong Bible, si Pastor na kagad ito. Kaya sabi ko sa kanila, sa susunod, pag pupunta kayo sa church, magdala kayo ng Bible para makita na kayo papunta sa church. Hello? Magsuot kayo ng crucifix perhaps, so that you will be identified. So, what I'm saying is, the blessing is an approval. It is an access for your determined blessing. Blessing is a blessing. Blessing is there before the foundation of the world. Lahat ng ating pangangailangan, iprinubay na ng ating Panginoon. Way back in the Garden of Eden, everything is provided. The food, the things that will give them comfort, nandun na lahat sa Garden of Eden. And because men fall into temptation, they have to work hard. They have to have toils and sufferings and pains. Ayaw nila ng magaang buhay. Ang kagaanan ng buhay ay buhat sa Diyos. Pero ang kabigatan at problemadong buhay ay bunga ng pagsuway. If you will be willing and obedient, you shall partake the best of the land. So nasa pagsunod ang pagpapala. Ang pagpapala ay hindi pinaghihirapan. Ito'y tinatanggap at pinaniniwalaan. Kaya kung iniisip ninyo na ang inyong kayamanan ay nasa inyong pag-overtime at maraming trabaho at maraming itinitinda at maraming binebenta para kayo magkaroon ng mansyon, mapapagod kayo sapagkat ang kayamanan ng sanlibutan ay punong-puno ng kabalisahan. Ngunit ang kayamanan ng buhat sa Panginoon ay punong-puno ng kapayapaan at alam ninyo na ang kahalagahan na ikaw ay pinagpala para maging pagpapala. That's why people hoard the blessing because they thought, It is my own labor. I did it because of my talent. I did it because of my skill. I did it because of my
energy and may extra effort. Mahirap pong magbigay ng pagpapala pag ikaw ang naghirap. You will turn to be great. Kaya nga ho, ang sabi ho sa aklat ng 1 Timothy chapter 6, paalala sa lahat ng mga mayayaman, huwag kayong maging palalo, huwag kayong maging magaspang, huwag kayong maging madamot at makasarili. Sapagkat ang yamang yan ay ipinagkatiwala lamang sa inyo ng ating Panginoon. Wealth should be managed. Wealth should be in the hands of good stewards. Ang kayamanan ho dapat ay nasa marunong mamahala. Sapagkat ang pagpapala na buhat sa Panginoon ay kayamanang walang ubos. Imaginin ho ninyo, once every 3 years, may sinasalubong si Haring Solomon sa tampalan mula sa angkan ni Hiram na may dalang isang barkong tuni-tuniladang ginto, kalabaw, kabayo, baka, lahat ng matataas na uri ng hayop, once every 3 years. Ibinibigay lang kay Solomon, regalo, 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 regalo. Sapagkat pag ikaw ay napusuan at nasumpungan ng ating Panginoon, ang pagpapalay labis, siksik, liglig at umaapaw. Ang pagpapala ay hindi lamang para sa iyo. Ang pagpapala ay para may pamahagi mo. Part of the blessing, you should understand how to become good managers. Ito ang tandaan ninyo, the blessing should be saved for some. Matuto kang mag-ipon sa mga pagpapalang iyong tinanggap. Number 2, you know how to spend some. Bigyan mo ng regalo, ang mga dapat bigyan ng regalo at pabuya sa iyong sarili, sa iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa na laging pagod na naglalaban ng iyong mga damit at nagpaplansya at nag-aasikaso ng iyong mga anak. Gumastos ka. Hindi ho masamang gumastos. Ang masama ay maging maluho sa paggastos. Okay lang na bumili ng bagong sapatos, katulad ng bagong sapatos ni Brother King. Okay lang yon. Nagtatrabaho, pero hindi para sa luho. Nagtatrabaho para ikaw ay maging pagpapala at maging gamit yung iyong talento dahil dun sa trabaho mo, dun ka tatanggap ng biyaya para may pambili ka ng bagong sapatos. Ang tamad ay huwag pakainin, sabi ng Biblia. Pero ang masipag, katulad ng langgam, tag-init pa lamang, ay nag-iimpok na at kumukuha na ng yaman para maitabi sa pagdating ng tag-ulan. Kaya mga kapatid, ikaw ay nilikha ng Diyos para sa trabaho. You are built for work. Because without work, you will not be blessed. Without work, the blessing cannot be channeled. Without work, the blessing cannot flow. But if you work, you will be influential. When you work, you will do something greater that only you can do it. Ang bawat isa ho sa atin ay may tinatawag na diversity. Kanya-kanyang kakayanan. Hindi po pwedeng ipilit natin yung isang church secretary ay maging video editor. Hindi po pwedeng yung video editor ay gawin nating musicians or a drummer or whatever. Sapagkat ang lahat ho ng bagay ay merong specific assignment. It's okay for such a period of time that you can do the jack of all trades. Na si pastor ang nagigitara, si pastor ang naglilinis, si pastor ang nagdideposit ng pera, si pastor lahat ang gumagawa, si pastor ang nagbibisita, si pastor ang naglilibing, si pastor lahat. It's okay for the next 5 years, but for the next 5 years, it should be somebody else who will do that. At sasabihin nila, anong ginagawa ni pastor? Ang ginawa ni pastor, dinivelop na niya yung mga dapat gumawa na dapat na gagawin ngayon. From the beginning of my life, I used to be in the background of the ministry. Sa radio ministry, sa TV ministry. Yan lang ang hindi ko natutunan mag-edit. Pero, ipakausap nyo sa akin ng mga TV network and have to deal with them about purchasing airtime, leave it to me, and that is my job. To finalize the contract, to negotiate. Yan ho yung akin hong expertise. To deal with people, to buy equipments, makipagbaratan sa mga supplier, makipag-bargain kung ilang terms, 2 years or 3 years to pay.
That is my task and duty and obligation, and that is what I'm called to do. Kaya dun sa aking ginagawa, kaya kapag may panahon na may huddle, okay. Pero pag may panahon naman na, alam niyo yun, kuya-kuya-kuy lang, matatagpuan niyo lang ako sa bahay, nagbabasa, at minsan ay nagpapalamig sa aircon. Amen? Because there are things na wag mo nang gawin yung hindi naman ipinapagawa sa iyo. Wag mo nang problemahin yung hindi naman problema para sa iyo. Hayaan mong silang maproblema noon. Ikaw ay mayroong sariling problema, yun ang lutasin mo. At pag may lumapit sa iyo na may problema, meron ka dapat kakayanan para lutasin ang mga problemang ito. Kaya nga sila'y lumalapit sa iyo dahil ikaw ay may alam kung ano ang kasagutan at kung ano ang kalutasan. Hallelujah. Blessing means, number 2, assurance. Pag sinabi hong assurance, kasiguruhan. Ang pagpapala huy tiyak. Ang pagpapala hindi nawawala kung hindi ka magwawala. Amen. Ang pagpapala hindi nawawala sapagkat ikaw lamang ang nawawala. Huwag kang magwawala, huwag kang mapipikon, huwag kang mainis, huwag kang magagalit sa gobyerno, huwag kang magagalit sa pamahalaan. Sapagkat ang galit, anger, lagyan mo ng letter G, it will put you in danger. Ang taong magagalitin, walang kontrol sa kanyang sarili. Kaya dun sa aming Facebook page ng homeowners, ang daming mga nagko-comment, may mga kanya-kanyang mga advisory, may mga kanya-kanyang opinion. Alam niyo, kung wala hong maninindigan, ang trabaho ho ng leader ay tumayo at hindi makinig sa opinion ng mas nakararami. Ang trabaho ng leader ay manindigan at gawin ang tama sa panahon na kailangan na ito ay gawin. Amen? Kung pakikinggan mo lahat ng panig, left and right, ikaw ay mabubuang. Ikaw ay maririndi. Ikaw ay matutulig. If you try to please everybody, you cannot be a leader. But if you want to lead a nation, a subdivision, even a building, even a church, you should stand in the gap and move against the flow. You are here not to please everyone, but to please the one, and that is our Almighty God. Amen. Ang dapat lagi nating parangalan at papurihan ay ang ating Diyos. Handa ka bang maging mag-isa? Sapagkat ang mga ginagamit ng Diyos kadalasan sa simula ay nasa ilang at nag-iisa. Amen? Mamaya, I'll tackle this. Si Joseph, before he became the most powerful governor of Egypt, he wore the coat of blessing, the full colors of coat. Ipinagpatahi siya ng kanyang amang si Jacob. Sapagkat sa simula, pag ginagawa mo ang tama at umaayon at umiepekto, may mga maiinggit sa iyo. There will be dream killers, there will be dream stealers, and there will be people who will throw away negative thoughts. Stand and behold. Jesus said, I have experienced all these things. My lead man betrayed me. And what is his name? Peter. One of my disciples betrayed me and sold me to the Pharisees and Sadducees. And what is his name? Judas. Si Pedro na lagi niyang kasama, pinagkanulo pa rin siya. At ito ay napakayabang ha. Sabi niya, hindi ko pababayaan ang ating Panginoong Hesus over my dead body. Pero sabi ni Jesus, I rebuke you, Satan. Get out. And seemingly, after a few months later, nangyari po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. You cannot be the all-knowing guy. Hindi po pwedeng alam mo na ang lahat. We are here under construction in need of learning. We need the blessing of the Lord. He make it rich and He added no sorrow in it. Assurance. It is the security that God will never leave you nor forsake you. When God bless you, no one could ever curse you. Before the enemy can speak a blessing, God turn it for good. Ang ganda nung ginamit natin kanina, no? Ano yung kinanta natin? Kanina, Sister Ka, the enemy meant for evil, but God turned it for good. Kaya itong pandemic na ito, watch out. Sabi ng mga economist, sabi ng mga nag-aaral ho sa structure ng mga GDP and income flow, watch out for 2021. Watch out. I've been ready. Because I believe there will be a great revival sa mga susunod na araw. Kaya itong mga analysts na itong mga unbeliever, they are not Christian, but they are predicting
They are anticipating that after this 2020, lahat ho ng mga nag-hoard ng kanilang pera, lahat ng hindi gumawa at hindi kumilos, way back 2020, the whole 2020, sa pagbukas ng 2021, there will be an avalanche of blessing. There will be an open economy. There will be an open transaction. At ang economy ng buong daigdig ay magbo-boom at uunlad muli at sisigla. Kaya tayong mga simbahan ay dapat manatili sa ating ginagawa. Huwag mapagod, huwag sumuko, huwag magsara, sapagkat napakaganda ng ating hinaharap. Hallelujah. Sabi ng mga kapatid sa Cavite, Pastor, marami na pong nagsasarang simbahan dito sa aming lugar. Baka humigit kumulang nasa 20 na po. It is a large percentage, Brother Harnett, Brother Bernard. 20 churches are now closed. Sa Dasmariñas pa lang huyan isang bayan pa lang ng Cavite. Papaano kasi? Dahil marami ho sa mga miyembro daw, dahil wala ng church, they're not supporting their pastor. I think may mali. Dapat ho kasi itinuturo natin sa atin ng mga miyembro na ang simbahan ay hindi lamang pisikal. Ang inyong pastor ay itinalaga at itinakda para maging espiritual na tagapamahala at tagapanguna sa inyong lokal. Kaya ang tungkulin ninyo, kahit hindi kayo nakikita-kita, ay tumulong, magbigay at ipanalangin ang lingkod ng ating Panginoon. Hindi ko dapat natigil ang gawain. Di ba ang sabi ni Gamaliel, pag ito ay sa Diyos, hindi dapat ito mapipigilan. Pag ito ay sa Diyos, hindi dapat ito magsasara. Sapagkat ang gawain ay sa Diyos. Walang pwedeng makahadlang, walang COVID-19, walang lockdown na pwedeng makapagsara sapagkat magpapatuloy pag ito'y sa Diyos. Pag may pangangailangan, ang Diyos ay magtutustos. Pag merong imposible, ang Diyos ang gagawa. I'm telling you, to all the 7 billion population of the world, there is hope in Christ Jesus. There is healing in the power of Jesus. Hallelujah. Oh God. Hindi ho siguro naririnig ng inyong mga miyembro na ang Diyos ay nagpapagaling at nagpapala. It's okay to be too spiritual. But it is also good to understand the practical principle. God loves to bless you. Sa tingin nyo ba, may anak ba si Henry C. na naghihirap ngayon? Kahit patay na si Henry C. Sr., may naghihirap bang anak yon? Wala. Si Bill Gates, sa tingin ninyo, may mahal sa buhay kaya yung naghihirap? Wala. Because they have the blessing. Ang blessing nila yung material na pagpapala. Pero ang blessing natin yung pangako ng Diyos. At dapat tayong mas mataas kaysa sa mga taong nasa sanlibutan. Kaya si Pablo, he earned the right of being a Roman citizen. He has the right to have a fair trial. Ginamit siya ng Diyos, parang sa panahon natin, US citizen si Apostol Pablo. Walang pwedeng kumanti sa kanya, walang pwedeng manggipit sa kanya. Di ba? Tinry siyang ipakulong. Pero what happened? He has the house arrest, the special treatment. Kung titingnan natin, sasabihin natin, magaling bang mangaral si Pablo? Sasabihin ko po sa inyo, hindi. Dahil si Pablo'y mahiyain. Kaya nga, di ba, kinumpare siya doon sa isang akda sa 1 Corinthians chapter 3, si Apollos mahusay manalita at mangaral. Pero it doesn't matter. Hindi mahalaga kung sinong mahusay at magaling. Ang mahalaga ay yung pinapakinggan ninyong katotohanan. Ang mahalaga ay ang mabuting balita. Ang mahalaga ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yun ang magpapagaling at mag-aayos ng buhay ng bawat isa. Apollos water the plants. I might cultivate the plants, sabi ni Pablo. But it is God who makes the plants to grow. Iba, marahil, ang nagtanim ng salita ng Diyos kay Nico or kay Joshua. At dito sa biyaya ng Diyos, sila'y nadiligan, natulungan sa pamamagitan ko at ng ilan ng mga key leaders ng simbahan. But it is still God who will make them grow. Kahit ibigay nyo sa kanila lahat ng aralin, lahat ng programa, lahat ng dapat sundan at sundin,
Pero pag hindi sila makukumbikta, hindi rin sila lalago. Kahit anong paalala mo, huwag ka nang maglaro ng computer games, huwag ka nang magsugal, huwag ka nang manood ng ganyan. Pero kapag walang pagsusuko, walang pagtalima, at hindi nila maintindihan ang tunay na kaligayahan ay sa Panginoon, they will fall back and do it again and again. Pero pag naintindihan nila ang kahalagahan ng buhay ng naglilingkod at nagtatapat sa Diyos at sumusunod at tumatalima, ang pagsunod ay hindi kabigatan. Ang pagsunod ay kalooban ng ating Panginoon. At pag nakita mo na sa pagsunod mo, ang Diyos ay naluluwalhati, yung hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na sa iyo ng ating Panginoon. That's how God gives us the perks and the awesomeness of His reward. Hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na sa iyo ng ating Panginoon. Number 3, blessing means acknowledgement. Pag sinabi acknowledge, anak ko yan. Pag sinabi na, pumunta siya sa bangko at tumawag minsan ako ay nag-encash, binigyan ako ng tatay ko ng allowance because I have to fix something. Pumirma siya sa cheque, I think way back 5 years ago, 10,000 pesos. At pumunta ako sa bangko at ini-encash ko itong 10,000 ito. At sabi niya, sandali lang po, i-verify ko lang dito sa may-ari ng cheque. At tumawag siya at i-verify, Mr. Gregorio Durante, meron dito nag-i-encash ng 10,000, si Kenneth Andrew Durante, anak niyo ba ito? At ang sabi ng tatay ko, anak ko yan. Kaya, i-go mo na yan, walang problema. What is that? That is an acknowledgement. So when God acknowledges you, you have everything. Kaya kapag si Satanas ay binubuli ka, si Satanas ay tinatakot ka, si Satanas ay niloloko ka, ang sasabihin ng ating Panginoon, Satanas, lumayas ka at lumayo ka sa aking anak. Siya'y pagmamayari ko. Ako ang namamahala sa kanya at wala kang kapangyarihan sa kanyang buhay. Kahit kahibla ng kanyang buhok, ay hindi mo kayang hipuin at kayang hawakan. Akin yan, anak ko yan. Diba? Dati pagka may mga nagbabalagoong sa akin sa mga laro, at lagi akong taya, pag dumating ang tatay ko, nandiyan na si Pastor Greg. Sige, tayo naman ang taya. Because they know, the big man is coming. Laki ng tatay ko noon 5'8", 5'9". Diyan na si Brother Greg. Nagpupulasan na sila at hindi na ako magiging taya, lalo na sa tumbang preso. Because I have this identity. The blessing. Anak ito ni Pastor Greg. When I started to preach, I don't know how to preach. Pero salamat na lang at yung isang simbahan, nagtiyagang ako imbitahin. Hindi ko malimutan yung simbahan ni Pastor Gama, diyan sa San Pedro, sa may papuntang taas ng langgam. Siya ang unang nagtiwala sa akin, Pastor Kenneth, magsalita ka sa aming youth anniversary. Sabi ko, I don't know how to start. Sabi ng tatay ko, magsalita ka lang. At bago ako mangaral, ako ho'y kinabahan at takot na takot. At 1 week before I speak to that anniversary, nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng virus sa aking dila, tinatawag ay Candida virus. Punong-puno ng singaw ang aking bibig. At hindi ako makapagsalita, at hindi ako makalunok, at hindi ako makakain. 3 days bago ako magsalita. I'm not feeling well. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang aking kailangan. At ang sabi ng aking ama, kaya mo yan, gagaling ka. Sa panahon na ikaw ay magsasalita, magaling ka na. What is that? That is an approval, an assurance, and acknowledgement. Anak, nagtagumpay ako. Nagtagumpay kami ng nanay mo. At yung aming tagumpay ay mapagtatagumpayan mo rin because you have the blessing. You have the blessing and you are anointed like I am. Kung paano ko ginamit ng Diyos, anak, gagamitin ka rin ng ating Panginoon. And you know what? Kahit sa palagay ko ng mga panahon na yon,
It feels like listening to Pastor Kenneth is so boring as only 22 years old, unexperienced, novice, neophyte, freshman, at walang karanasan. Basta lahat ng naalala kong talata at pumapasok sa aking isipan ay aking pinakawawalan at aking sinasambit at binibigkas at sinasabi at ipinapahayag ang mga pangako ng ating Panginoon. For that time, it might be my first time. But when you have the approval and go signal of the blessing of the Lord and the blessing of your parents, it feels good. Balikan natin sa Numbers chapter 6, verse 24. Anong sabi ho ng ating Panginoon kay Moses? Ganito ang sasabihin mo. Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ganito ang kanilang bibigkasin. When they say blessing, they all both raise hands. Nakataas ang dalawang kamay. At lahat ho ng tatanggap at sasalo nito, they just open up their both hands wide open at habang nagsasalita ang pare o ang saserdote, they just receive it and claim it. Anong sabi sa verse 24? The Lord bless you and keep you. What does it mean? Deuteronomy chapter 28, verse 3 to 6. I'll just use the cross-reference. May bago kasi akong Bible na napanalunan ko sa raffle nung last Tuesday. So I have to use this cross-reference. Deuteronomy chapter 28. Ang sabi ho dito, your towns and your fields will be blessed. Ang bayan mo at ang iyong pinagkukuhanan ng mga pananim ay mapapagpala, will be blessed. So when you say the first verse sa number 6:24, the Lord bless you and keep you. So when God bless you, He will protect you. Hindi masasayang ang pera mo sa ospital. Hindi magtatagal ang iyong stroke, gagaling ka. Ikaw ay gagaling because the Lord has blessed you and the Lord has kept you. Hallelujah. The Lord will bless you and protect you. So, God is the author of the blessing. He will not give you something that will just be spoiled. Hindi yung magbibigay ang Diyos ng pagpapalang mapapanis. Pag pinagpala ka ng Diyos, ito'y dapat mong gamitin para ikaw ay fuminish. Hindi para mapanis, kundi para ma-finish mo ang sinimulan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisimula nang hindi niya kayang tapusin. What God has started, He will accomplish it. Kaya nga sabi ni Sister Lilia, ang ganda po pastor ng church natin dahil ngayon lang ho siya nakapunta sa church ulit. Sabi ko, ito ho ay bunga ng ating panalangin at mga pagkakaloob at pagbibigayan at pagmamahalan. Dumating tayo sa puntong ganito, debt-free. Wala tayong utang kahit kanino mang tao at kanino mang nilalang dahil ang Diyos natin ay napakabutit, napakayaman. Because everybody knows the principle of blessing. The blessing will start with obedience. You cannot give something if you do not know how to obey because obedience is better than sacrifice. Maraming nagsasakripisyo pero walang benepisyo. Sumunod ka muna at magsikripisyo at mag-alay at makikita mo ang pagpaparangal ng ating Panginoon. Bakit ka ba nagsasakripisyo? Para magpapogi kay pastor, magpapogi sa iyong amo? Hindi po. Nagsasakripisyo ka dahil ikaw ay sumusunod. Ang sakripisyo ay hindi pagpipinitensya. Ang sakripisyo ay hindi pagtitiis. Ang sakripisyo ay pag-unawa na ito'y pansamantala. Pansamantala! 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 Sapagkat ang tatapat sa kakaunti, pagkakatiwalaan ng malaki. Pagkakatiwalaan ng malaki, ang masaya sa kakaunti ay pararanasin ang mas malaki doon sa kanyang naranasan nung una. Pero nagtitiis ka nga, mareklamo ka naman. Ano ba naman ito? Buti pa ang aking kapatid, nakapangasawa ng mayaman. Ganun ba ang iyong mga pananalita? Buti pa ang aking bayaw na nasa abroad at merong gintong hinuhukay at ganyan-ganyan. Do not look for others' blessing. Look on the blessing that God has in store for you. Huwag kang magamot ng pagpapala ng yaman ng iba. Ang isipin mo, yung yaman na para sa iyo ay may pangalan mo at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is always my challenge to the leaders of the church and to the members. Huwag ninyong ipanalangin ng mayaman na tumulong sa inyo. Huwag. Huwag mong ipanalangin ng mayaman ay mahipo para tumulong sa iyo. Ang ipanalangin mo, Panginoon, gamitin mo ako
At yung mga mayayaman, hindi mo ipinapanalangin pag nakita ang iyong anointing, pag nakita ang iyong mga programa, nakita ang iyong skills, sila ang lalapit sa iyo at magbibigay ng aircon, magbibigay ng financial assistance, at magbibigay ng investment dahil nakita nila na ginagawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Don't pray for somebody else to bless you. You have the blessing. Don't be so sad if nobody gives to you. Huwag kang malungkot kung walang nagbibigay sa iyo. Malungkot ka kung hindi ka nakakapagbigay. At huwag mo namang ikatuwa kung merong nagbibigay sa iyo. Ikatuwa mo na ikaw ay nakakapagbigay sa kahit kapaanong kaparaanan. We are givers, baby. We are givers, not takers. Because it is more blessed to give than to receive. Anong sabi sa verse 25 ng Numbers chapter 6? The Lord makes His face to shine upon you, to smile on you. Ang sabi dito sa verse na ginamit ni King, may the Lord smile on you and be gracious to you. When I see your face, Bruno Mars, King. Diba? When I see your face, pag nakita mo yung love na love mo at crush mo, yung girlfriend ni Tox, nagkabali ka na ba? When I see her face on the chat room. Anong kasunod doon, King? Sundan mo nga yung lyrics, hanapin mo nga. Awitin ni Bruno Mars, although that is not a Christian song. When I see her face, there's not a thing I won't change. Ano kasunod na? Your love is amazing. That's the way you are. Oh my goodness. So when you see the face of Jesus, ako pag nakita ko mukha ng ating Panginoong Hesus, baka matumba na lang ako. I will be in awe and surprise. I'm a sinner, turned to be the righteousness of God, receiving the gift that I did not labor. Because the gifts are meant to be received. Sige nga, pagka niregaluhan ka, sasabihin mo, ba't yun ang regalo mo? Maangas ka pa. Ang regalo, tinatanggap. Hindi sasabihin, ba't pabango bigay mo sa akin? Hindi naman ako nagpapagulo. Hindi ho. Pag binigyan ka ng pabango, gagamitin mo. Di ba? Pag binigyan ka ng damit, kahit masikip, kahit isang beses, isusuot mo dahil kailangan mong tagapin. When you receive the gift, receive it gratefully. Kaya nung binigyan ka ng regalo ng Diyos, tinanggap mo ito. At pagbukas mo ng regalo, ang nakalagay, your debt is paid in full. Hallelujah. Kaya when the Lord smile on you and be gracious to you, ang sabi sa Psalms chapter 80 verse 3, i-flash natin dyan sa ating screen. Psalms chapter 80 verse 3. Turn us again to yourself, O God. Wow. Turn us again to yourself. So when God sees us, He's looking to Himself. Because we are created on His own image. So when God turned to you, pag nakita niya, hindi niya nakikita na mataba si Pastor Kenneth o sinong mas payat na sa amin ni Nico ngayon. Pag nakatingin niya sa iyo ang Diyos, ang nakikita niya ay ang kanyang sarili. Turn us again to yourself. Dalhin mo kaming mapalapit lagi sa iyo, o aming Panginoon. Turn us again, mapalapit kami sa iyo. Tingnan mo kami, pansinin mo kami, na kaming nilikha mong kawangis mo. Hallelujah. Turn us again to yourself. Lumapit kami muli sa iyo. At pag kami nilingon mo, makita mo ang iyong sarili sa aming mga buhay. Ako pag nakita ko si Brother King, I don't want him to be poor, to be rejected, and to be lousy. Gusto ko pag nakikita ko si Brother King, gusto ko maayos. Full confidence. Hindi insecure, hindi inferior. Kundi motivated. Hindi tatamad-tamad at hindi lilinga-linga at confused sa kanyang mga assignment at sa kanyang mga tasks. No! When I look at Him, I give Him the full assurance. Look unto me. Ride with me. Yung natatamasa ko, mararanasan mo din. At yung mga naging kabiguan ko, magiging magaan para sa iyo.
Sapagkat yung kabiguan ko, ituturo ko sa iyo kung anong dapat mong iwasan. And make your face shine down upon us. Only then we will be saved. Turn us again to yourself, O God. Magningning at magliwanag ang iyong mukha. At kami ay may pag-adjust sa lahat ng masama. The Lord lift up His countenance. Psalms 29 verse 11. When we say the Lord lift up His countenance, fallen countenance is yung parang wala ka nang pwedeng matawagan ng tulong. But when God says, lift up His countenance, He's the lifter of your head. Siya ang iyong padrino. Siya ang iyong kasama. Siya ang iyong kakampi. Siya ang higit pa sa iyong kaibigan. There's no greater love than this, who laid His life for a friend. Turn to us, to yourself, O God. Make your face to shine down upon us, only we will be saved. Yun yung kanina. Pero sa Psalms 29 verse 11, Psalms 29 verse 11, again, we're using the cross-reference. Sa Psalms 29 verse 11, it says, the Lord gives His people strength. Sino daw ho nagbibigay ng kalakasan ho natin? Ang Panginoon. And the Lord blesses them with peace. Alam niyo ang kagandahan? If you know that you have the strength that comes from the Lord, you have peace. Bakit? Aminin natin. Kapag ang kalaban mo ay mga mosquito division, at ikaw medyo malakas. Di ba? Wala to. Kayang-kaya natin itong lampasahin. Di ba? Sa basketball. Wala tong mga freshmen lang to. Ikaw fourth year high school or fourth year college ka na. Di ba nandun ho yung matandang mentality na kaya natin itong gulangan. Alam niyo na, di ba pagka ikaw ay nasa seniority stage, you feel the capacity that you're on the advantage na itong freshman na ito, kaya-kaya natin itong tambakan ng 50 points. Kaya kapag ang Panginoon ang iyong kalakasan, you know that you will be on the advantage. God did not promise that life would be easy. There will be storms. But remember, Jesus Himself experienced the storm. But when He experienced the storm, He rebukes it, and the storm calms and be quieted. Si Jesus mismo ay dumaan sa bagyo. Hindi siya umiwas sa bagyo. Sinuong niya ang bagyo at sinaway niya ang bagyo. At ang bagyo ay kumalma at tumigil at sumunod sa may kapangyarihan. Kaya kahit anuman ang iyong pagdaanan, hindi ka may pag-aadya ng Diyos, pero ikaw ay bibigyan ng kalakasan ng Diyos para makalagpas sa pagsubok ng buhay. That tests and trials are meant for you. That tests and trials are meant to upgrade you, not to kill you and not to destroy you. You did not get too far for you to be misled. Kaya nga ako'y nagtataka. Sa mga born again na 27 years na, at biglang malilin lang at madadaya ng isang katuruan na nagsasabi na sila lamang ang ligtas, ay nadadali pa at nalilin lang. Again, mga kapatid, if you have the Spirit of the Lord that is upon you, you know what is right and what is wrong and what is truth. And the truth has already set you free. Don't turn back and live under the bondage. Jesus paid it all. Kaya mismong si Jesus, dumaan sa bagyo, dumaan sa mga pag-uusig. Di ba sabi ni Jesus, watch and be very careful. Ang iyong mga biyanan at mahal sa buhay, they will come against you. But stay put and hold on. I will give you strength. Because only the violent shall take it by force. For the kingdom of heaven suffered violence until the day of the coming of Jesus, until the day of John the Baptist. But the violent, ang mga kurumentado lamang ang makakakuha ng biyayang para sa kanila. Ang ipaglaban mo
Palabas sa TV yun na. Hindi na ang pamahalaan ang may kasalanan nito. Ikaw na ang may kasalanan nito. Papaano? You lose the dreams. You lose the focus. Maybe you're in the point that nobody encourages you. Maring ang palatuntunan ito ay para sa iyo at nagsasabi, iniwan ka man ng tatay mo, niloko ka man ng asawa mo, maybe you're a single parent, but hear this word that comes from the Lord, I am the father to the fatherless. Maybe nobody speak the blessing to you, but now I'm speaking the blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance. Countenance. Don't count your failures. Start counting the blessing right now. Count the blessing. Huwag nyo nang bilangin kung ilang beses kayong muntikang maghiwalay mag-asawa. Ang tingnan ninyo ay yung ngayon na kayo ay pinagpala ng ating Panginoon that everything's gonna be alright. This is the best day ever. That when you wake up, expect the best thing. Na yung motorsiklo ko ay hindi na magiging 2 wheels, magiging na itong 4 wheels. Na darating ang araw, yung 2-3 alaga kong baboy, magkakaroon na ako ng farm sa Silang Cavite, sa malawak na lupain. Sapagkat may pangako ang Diyos, hindi lulubog ang araw na ako ay hindi pinagpala ng Diyos. At hindi ako mamamatay na hindi ko natikman ang biyaya ng Diyos. I will see the goodness of the Lord, not in heaven, but in the land of the living, in the land that will, milk and honey will continue to flow. Kaya sa akin yung pagtatapos, God designed us to receive and give the blessing. Ano daw ang pagkakalikha sa atin? Tumanggap at magbigay ng pagpapala. So when I receive, I need to give. Kaya ako ay generous. Why? Because alam ko ang karanasan ng walang-wala. I've been there. Alam ko ang anak ng pastor. We've been there. Na kailangan ng tatay ko ng maraming Bible study para magkaroon ng love gift at love offering. Pero sa aking panahon, it make things easier because my dad paid the price and do the trailblazing. Hinawi na niya ang daan, kaya para sa akin, he built up integrity, honesty, and faithfulness, and the anointing. Kaya kami naman, ako bilang kanyang anak, sabi nga ni Brother Harney, Pastor, ang nakakatuwa ho sa inyo at sa atin ng simbahan, natutunan nyo kung papaano iayos at itayo ang dapat iayos. Kaya dahil maayos, walang magpupuyos. Walang mag-aaway-away. Dahil maayos, ang lahat ng bagay ay naka-align sa nais ng Diyos. At pagka walang baradong linya, ang alulod ay tuloy ang pagsalo at pagdaloy ng pagpapala. Na kahit hating gabi, may magsasabi sa iyo, Pastor, pakicheck na lang ho ang inyong bangko. Nandito na ho ang aming tithes. Nandito na ho ang aming love gift. Nandito na ho ang aming love offering. Nandito na. Nag-uunahan pa. Because we build in the foundation. To obey God is higher than a call. To obey God is worth than everything. Kaya ang pagsunod at pagtanggap ng pagpapala ay para ipakita sa kanila na walang nalulugi sa nagtitiwala sa ating Panginoon. As I close, I want you to hear this. There are 5 elements of biblical blessing. According to Dr. John Trent, there are 5 elements of biblical blessing. Number 1, appropriate meaning of touch. Appropriate meaning of touch when you want to bless someone. Diba? Shaking of hands. Uy, may COVID-19. No shaking muna. No shaking. Peace sign. Ganun lang. Mga kapatid, if you know that you are greater than any other virus,
Sabi nga nung isang kapatid, Pastor Kenneth, pagkatapos mo lagi umuwi sa church, dapat lagi kang magpalit ng damit at magbihis ka kaagad. Alam mo na, deadly ang virus. Sino bang dapat matakot sa atin? Ang virus o tayo? Pastor Kenneth, meron ng ganito, ganyan, dyan sa ganito ganyan, iwas kayo dyan sa lugar na yan. Alam niyo mga kapatid, okay ang mag-ingat. Pero yung ipinanalangin mo at pinagkatiwala mo na sa Diyos, ang Diyos nang bahala dito. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, kaya marami ngayon, ang mga nagsasarang mga simbahan at maraming negosyo dahil sa takot. At hindi naman natin sila mapasusubalian. Pero again, when you have the blessing, the appropriate touch, ano ho ito? A hug and a laying of hands. So when you hug someone, that is an acceptance. When you lay hands, you say the blessing. Because death and life are in the power of our mouth. So when you embrace or hug someone, that is a kind of blessing that you reach them out. Number 2, a spoken message. Words of acceptance. Yung sinabi mo na, uy, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, that is a blessing. A motivation, a confirmation and affirmation, that is a spoken blessing. Number 3, attaching high values. Word pictures that show great worth. Ibig sabihin, when you say attaching high value, that we are going better, that we are not about to lose the battle. We will go from victory after victory. Hello? Hindi tayo magiging talunan, hindi tayo magiging sawi at kawawa at laging api. We will go higher, we will elevate, we will go from a better place into abundant life. Amen. So when you say to that, people will be inspired. Your children will be inspired. You let them see the better picture. We will go there. Kaya ako lagi ko sinasabi sa mga manggagawa at mga kapatiran, lalagpas din ho tayo. Magbubukas ang church. Magtitipon-tipon tayo ulit. But for now, what we have to do is to see the pictures of the people who attended the church. Kaya ako tinitingnan ko lagi yung picture na yung mga bata na naririto, na nagpupurit, sumasamba sa Panginoon. Paglaki niyang mga yan, ako, revival ho, mga kapatid. Yung mga batang yan, may kasamang nanay. Yung mga batang yan, may kaibigan. Ito for the record, recorded itong preaching na ito. Pagbukas ng simbahan, pagbukas ng biyaya ng Diyos Binyan, I tell you, hindi tayo magkakasa sa lugar na ito. Dahil mag-uunahan sila na napakinig, napanood nilang simbahang ito. Lahat ng mga taga Santa Rosa pupunta sa lugar na ito. Lahat ng mga taga Kabuyaw, hahanapin ang simbahang ito at sila'y magtitirap at mag-uunahan dito sa building na ito. Dahil ito ang hinanap nilang sariwang mensahe at pangangaral na punong-puno ng sigla at kagalakan buhat sa ating Panginoon. I'm telling you this. Worship team, finance department, mag-intay-intay ho kayo. Marami kayong bibilangin pera sapagkat ang ingat yaman, merong iniingatang yaman. Sabi nung isang pastor sa isang meeting, ito kasama ko, ingat yaman, wala namang iniingatan. Batong-bato ho ako yan palang paniniwala ninyo, wala pala kayong iingatan, kaya pala mga mukha kayong busabos. Diba? Watch out your words because your words will become your thoughts. Your thoughts will become your words and your words will become an action. Kung ang laging kabig mo'y palugi at kawawa at pinapakain lagi ng mga mas mayaman, hindi ganun ang buhay. Minsan okay yon. Pero kung palagi ganon, lagi kang preso sa mga kainan, hindi ka naman nakakapag-ambag, medyo mag-isip-isip ka, bakit kaya lagi na lang itong mga to nagpapakain sa amin? Nakukuha ninyo? Have the picture where you're going. Because the picture is where you are supposed to be. Kaya ang aming wedding picture nandoon sa gitna ng aming hagdan. Sapagkat nagsimula kami 2, nadagdagan ng isa, nadagdagan pa ng isa, ngayon ay 4 na kami.
At labo-labo kami sa bahay. Sa lahat ng tiisin, ang buong bahay namin, puro sulat, puro pinta, puro lahat na yung naging artwork. At sabi sa akin ng asawa ko, maganda yan. It will remind them how creative they are. Pero honey, nadidepress na ako pag maraming sulat sa ating pader at puro kulay ng mga kung ano-ano. May picture ni SpongeBob, may picture ni Disneyland, at may picture ni Mickey Mouse. Parang hindi na ata nakaka-inspire yun. At ang sabi ko sa kanya, we have to paint our house. May pera ka ba? Meron. Dahil galing ito sa Panginoon. Kung kailan lockdown, mga kapatid, saka ako nakaranas ng mga extra. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa nguso. Ang mariklamong labi ay hindi makakaabot sa tamang pagpapala. Ngunit ang labing nagpupuri, lahat ng mabuti at lahat ng maganda ay idaragdag sa iyo ng ating Panginoon. Idaragdag sa iyo ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Hallelujah. Number 4. A special future. Your blessing gives hope and inspiration. Ano daw ho ang ginagawa ng pagpapala? It gives hope and inspiration. Everybody's failing, everybody's closing. But we will never stop. Because if God be for us, who can be against us? And then lastly, when you speak the blessing and you're able to receive it, there is a genuine commitment. Genuine commitment. That I am here for you. No matter what. Kaya when God blesses you financially, don't raise up the standard of your living. Raise the standard of your giving. It's okay to have a good house. It's okay to have a good car. Pero ang tanong, may nakikinabang ba doon sa pagpapala mo? Ang napakasaklab kasi, si pastor mayaman, pero yung miyembro niya naghihirap. Ang bigat nun, mga bes. Maganda si pastor maunlad, pero lahat ng mga kapatiran ay nakakaranas ng kaunlaran at katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Sapagkat yung mensahe ko'y hindi inimbento. Ang mensahe ko'y galing sa salita ng Diyos at nais ng Diyos na ikaw ay lumawak ang hangganan at tumayo sa katotohanan na ang katotohanan ay nais ng Diyos na ikaw ang ulo at hindi buntot. Ang hirap po ng pinagpala na ang iba'y naiiwan. Sapagkat pag ikaw lang ang pinagpala, darami ang mangungutang sa church. Pero pag lahat ay napapagpala, hallelujah, mabababos-bawasan sila. At yung mga nangungutang, kakaunti na lang, at sasabihin ng mga nagpautang, o yung 1,000 sa'yo na yan. Sapagkat mas marami pa yung akin nung tinanggap. Kaya mga kapatid, dito sa aming simbahan, lahat po sila ay nakakaranas. Mismong mga taga-apply at mga taga-langkiwas, sila na mismong nagsasabi na ang Diyos ay gumagawa ng kamangha-mangha. And that is the blessing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I'd close with this, Brother King. Halina kayo, Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Paki-flash ka, Galatians chapter 3, verse 26 to 29. That for you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all you have been united with Christ in baptism, have put on Christ like putting on a new clothes. There's no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. And now that you belong to Christ, pakaganda nito, kinikilabutan ako mga kapatid. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay para sa iyo at sa iyo. Mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. Sister Kat, dito ka para makita ka sa... Next month, bibili tayo ng isa pang camera at switcher interface. Mga 150,000 ang kailangan namin next month. Kaya kayong nanonood, if you have the burden to help us improve, para medyo maganda ang switch at malinis, at mag-upgrade pa rin kami ng internet by next month, huwag ho kayong mag-hesitate. Kahit hindi ko dito nag-church o kayo walang simbahan, I encourage you to put
a blessing on this ministry. Sow a seed. At makikita po ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang sabihin mo, ikaw ay palakas na never outgive God. Believe me. Pag nagbigay ka, dodoblehin lagi ng Diyos ang ibinigay mo. Sige, Sister Kat. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give. I-type nyo po doon sa comment section, I receive the blessing, I receive the blessing. I receive the blessing. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you. I receive the blessing. Keep you. I receive the blessing of the Lord. The fullest blessing Be great. that He has in store for me. Lord turn Type it. I receive the blessing. I receive the blessing. His toward you and Give you peace. Amen. 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 May His favor Be upon you and 1,000 generations, your family and their children. Come on, claim your children, children. the children May His favor be upon you. and 1,000 generations and your family and their children. The children, The children May His favor be upon you in 1,000 generations, your family and their children and their children. The children may His presence Come on. go before you, And behind you and beside you. all around you, Come on. within you. His Woo! Come on, receive the blessing. Receive the blessing. He is for you. He is for you. Come on. Come on. He is for you. He is for you.
and their children, and their children, may His favor upon in 1,000 generation. and your family, and your children, Yes. and the children, Oh, go before you, yes, Lord. and beside you, all around you, and within you. He's with you. He's with you. Starting in the evening. And you're coming. And you're going. And you're weeping and rejoicing. He's for you. He's for you. He's for you. He's for you. He's with 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 you. Amen. Sa lahat ng mga magulang na naririto at nakikinig sa atin ng live streaming, remember the names of your children. As your eyes closed, head bowed, both hands lifted up, i-inculcate po ninyo at ilagay ninyo sa inyong puso at isipan ng pangalan ng inyong mga anak. Kung katulad nila Sister Kat, 8 silang magkakapatid, tulad ng anak ni Pastora Magda, 6, 7 ata sila, ano po. Recite the name of your children. Palagi ko naman din nyo malilimutan ng ang inyong mga anak. Ang pangalan ng inyong mga apo. Just recite. Sambitin, bigkasin, banggitin. Sambitin, bigkasin, banggitin ang pangalan ng inyong mga anak at ang inyong mga apo. You have the power to decree and to declare that they will be above and not beneath. Sapat na ang hirap na pinagdaanan ninyo. Sapat na lahat ng problema na pinagdaanan ninyo na hindi na maranasan ng inyong mga anak. May the Lord bless you. May the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance. 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 You can count on Him. The enemy may come like a flood, but God will defend you and He will put the barriers against your enemy. And He will give you peace. The strength that comes from the Lord. Your daughter will marry a man like her father. Your son will serve the Lord like you are serving the Lord. Your children's children. Brother Harney, i-ano pa nga natin, i-down pa natin. Ano mangyayari sa blessing after blessing? May the favor. Sige. Ayan. May His favor be upon you to 1,000 generation. So, si Brother Arman, kahit isa lang ang anak niya, si Victor, pangalan niya Victor, kaya ibig sabihin nun, victory. Kaya kapag nagkaasawa si Victor, ito ang susunod na saling lahi. Kahit si Victor ay isa lamang ang naging anak, baka sa kanyang panahon, dahil sa kanilang pag-unlad, hindi na sila matatakot na isa lang ang maging anak. Si Victor ay maaaring magkaroon ng 12 anak. Amen.
Si Brother Bernard at saka Sister Lilia. 4 ang kanilang anak at ngayon ay magkakaroon ng pangalawang apo. His favor be upon them. Not for 10 years, Nico. Not for 20 years. But ang sabi dito, may His favor be upon you for 1,000. One generation equals 70 years. Kaya, honey, watch out. Bantayan mo si JH. Bantayan mo si CC. Bantayan mo si AA. Be a good father to them. Hindi sila magkaka-boyfriend ng maga, hindi sila mabubuntis, hindi sila mag-asawa ng maga. Because they can see the Father's blessing is upon them. Makikita ko sila is magkakaroon siya ng pamilya na naglilingkod sa Diyos. Na isang lalaki na mapapangasawa niya na igagalang ang kanyang pagkababae at pagkadalaga. And your family, not just my children, but their children's children. Yung magiging apo mo, kung meron pang apo sa hinliliit. Hindi apo sa tuhod, apo sa sakong, yung pinakadulo ng apo mo, mga kapatid. Your family and their children will find the favor that comes from the Lord. May you receive it today. God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Awitin niya natin ito. May His favor be upon you. God bless you. See you next Sunday. Bye-bye. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, and your children, and the children, and the children.